Bawal tumuntong sa mainland China, Hong Kong at Macau si dating Senator Francis Tolentino batay sa sanctions o parusang ipinato sa kanya ng China. Itinuturing namang karangalan ni Tolentino ang parusa, sabay giit na ipaglalaban pa rin daw niya ang interes ng Pilipinas. Saksi si Ivan Mayrina. Isang araw lang matapos ang termino sa Senado ni Francis Tolentino, agad naglabas ang anunsyo ng Chinese Foreign Ministry. Bawal tumuntong ang dating senador sa Chinese mainland, sa Hong Kong at Macau. Sanksyon o parusa raw ito ng China kay Tolentino sa anilay egregious o napakasamang inasal nito pagdating sa mga isyong may kinalaman sa China. Si Tolentino ang pangunahing sponsor at isa sa mga may akda ng naisabatas ng Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act sa Senado na nagdeklara ng soberanya at jurisdiksyon sa internal waters, territorial sea at archipelagic waters sa bansa. Mga batas na mariing pinalaga ng China at ilang linggo lang bago matapos ang kanyang termino, naibunyag sa pinangunahan niyang Senate investigation ang pang-espiya o ng China sa bansa. Dagdag ng China Foreign Ministry, meron daw talagang pagbabayaran sa pananakit sa interes ng China. Hindi naman natitinag si Tolentino sa mga ipinataw na sanctions ng China. Kapalit ng kanya raw paglaban para sa karapatan, dignidad at soberanya ng sambayan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Tama lang naman po siguro yung ginawa natin, hindi lang bilang isang senador nung panahon yon, hindi bilang isang Pilipino. It's a badge of honor. Karangalan ko pong ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas. Karangalan ko pong ipagtanggol ang interes ng mga Pilipino. Patuloy daw niya ipaglalaban ang kung ano ang nararapat para sa bayan at titindig sa panig ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ng mga mangingisdang Pilipinong umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan. Kahit bilang isang ordinaryong mamamayan, gagawin ko po yung ginawa ko na ipaglaban ang interes ng Pilipinas at panindigan ang para sa Pilipino. Kung ano man yung kaparusahang ginawad ng isang malaking bansa sa akin, ay hindi po masusupil yung aking paninindigan na ipaglaban ang interes ng ating bansa. Ayon sa DFA, bagamat may karapatan ng China na magpatupad ng ganitong mga sanksyon, ay malinaw na hindi ito nakakatulong sa pagbuo ng tiwala at pagpapabuti ng bilateral relations sa Pilipinas at China. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.